Magandang araw! Kung bago ka pa lang sa aking channel, click ang subscribe, like, share, at turn on the notification bell para ma-update ka sa ating mga videos. Ang ating pag-aaralan ay isa ang elemento ng maikling kwento. Pero bago ang lahat, ano ba ang maikling kwento? Ang isang maikling kwento o katha ay dapat na magkaroon ng simula, tunggalian, kasukdulan, at wakas. Ang mga formal na bahaging ito ng isang kwento ay isang muka o kabuuan ng buhay, at ang buhay, anumang uri, ay may simula, pakipagtunggali, kasukdulan, at wakas. Ang maikling kwento ay may mga tauhan. Ang dami o bilang ng mga tauhan sa kwento ay dapat na umayon sa pangailangan. Mahirap itakda ang bilang ng mga tauhang magpapagalaw sa isang kwento sapagkat ang pangangailangan lamang ang siyang maaaring magtakda nito. Sa maikling kwento, ang mga bumubuhay sa tauhan, karaniwan ay ang mga sumusunod. Pangunahing tauhan. Sa isang maikling kwento ay iisa lamang ang pangunahing tauhan. Ito ay ibinabatay sa tungkuling ginagampanan ng tauhan sa katha. Sa pangunahing tauhan, umiikot ang kwento mula sa simula hanggang sa katapusan. Katunggaliang tauhan, ang mga pangyayari ay binubuhay sa pamamagitan ng tunggalian sa loob ng isang kwento. Ang tunggaliang ito, karaniwan ay kinakatawan ng mga tauhang pang-kwento. Kasamang tauhan, siya ay kasamahan ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing tungkulin niyon sa kwento ay ang maging kapalagayan ng loob ng isang tauhan. Ang may akda, sinasabi ang pangunahing tauhan at ang author. May akda ay lagi nang magkasama sa loob ng katha. Bagamat ang naririnig lamang ay ang kilos at tinig ng tauhan, sa likod ay laging nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyarihang author o may akda. Ang tunggalian naman, ito ang paghahamok ng dalawang lakas, kaisipan o paniniwalang pinagbabatayan ng banghay ng isang akda. Nalulutas lamang ito kung ang isang lakas, karaniwan ang pangunahing tauhan ay magtatagumpay o mabibigo sa paggapi sa lumalabang puwersa o kaya'y susuko sa pagtatangka. May 4 na tunggalian na maaaring gamitin sa pagpapaigting ng suliranin, hindi lamang sa epiko, kundi sa anumang anyo ng kwento. Sa tunggalian, merong tao laban sa tao. Ito ay isang uri ng tunggalian kung ang suliranin ng tauhan ay dulot ng kapwa niya tao. Halimbawa, kaaway mo ay kapitbahay mo, kapatid mo. Sa tunggalian din, meron tao laban sa sarili. Tao laban sa sarili, ito ay nagaganap kung ang suliranin ng pangunahing tauhan ay sa sarili niya mismo nagmumula. Halimbawa nito ay moral sa kanyang sarili, konsensya, o hindi niya mapaglabanan ang kanyang mga iniisip. Pangatlo naman, tao sa kalikasan. Ang tao laban sa kalikasan, ito yung tunggaliang nagaganap sa pagitan ng pangunahing tauhan at ang puwersa ng kalikasan, katulad ng pagbaha, paglindol, sunog, tagtuyot, at iba pa. Ang pang-4, ito yung tao laban sa lipunan. Ang tao laban sa lipunan, dito ang ating mga pangunahing tauhan ay lumalaban sa lipunan. Halimbawa nito ang pagsuway sa mga alituntunin ng lipunan o di kaya ay ang pagtakwil sa kultura ng lipunan. Elemento ng maikling kwento ay merong tauhan, pangunahing tauhan, katunggaliang tauhan, kasamang tauhan, ang may akda. Sa tunggalian naman, merong 4, tao laban sa tao, tao laban sa tao, tao laban sa sarili,
tao laban sa kalikasan, at tao laban sa lipunan. Meron tayong babasahin at mapapanood na kwento ang pinamagatang Miguelito ni Sharon A. Villaverde. Tagpuan ako ng isang nagmamalasakit na militar. Basa, pag-alagala sa dalampasigan ng Basay Samar. Hindi ko matandaan ang naganap sa akin. Gusto ko na ang kalimutan ng gabing iyon. Ang gabing dinala ang tahanan ko kasama ang aking pamilya ng daluyong ni Yolanda. Tinanong ako ng sundalo na nakakuha sa akin at inalok ako ng tinapay. Pagod na pagod ako sa ilang araw na palutang-lutang sa baha. Pinahid ko ang sipon at luha sa hirap at sakit na nadarama ko. Nasaan yung nanay ko? Yung mga kapatid ko? Si Lola? Nalimpungatan ako sa pagtulog ng hapong iyon dahil sa napakaingay na sigawan at tawanan ng mga bata sa lansangan. Naliligo sila sa ulan. Napilitan akong bumangon at dumungaw sa bintana. Nais ko rin makalaro sa aking mga kaibigan. Nakita ko rin ng ilang kapitbahay na unti-unti na nagsisilikas. Napaparating daw na malakas na bagyo. Yolanda ang pangalan. Bandilyo! Bandilyo! Tinatawagan po ang lahat ng mga tao na naninirahan sa malapit sa dagat ng Tacloban City na pumunta na sa mga nakatayong evacuation center. Oy, Miguel! Sigaw ng isang batang nakasando ng maluwag at shorts na jersey. Hilikas ba kayo? Paalis na kami! Sabi nga ni Mama, kailangan na raw naming umalis. Di na raw kumialis, sabi ni na Mama. Ang sagot naman ni Miguel habang nakadungaw sa bintana. Paano kung lumakas ang bagyo? Pabiglang sagot ng kaibigang sabay buhat sa balutan, dala ang ilang damit. Hoy, sige muna na kami. Nakangising sabat ng isa pa niyang kaibigan. Nay, di po ba tayo aalis? Ang mahinang tanong ni Miguel sa ina. Nako, hindi na anak. Hindi na lalakas ang ulan. Sabi lang yun ni Mayor na malakas, pero makakaraos din. Matagal na ako nakatira dito sa dagat at ni minsan ay hindi kami nadisgrasya. Dito na lang tayo. May awa ang Diyos, anak. Ang mariing sabi ng ina ni Miguelito. Napatingin ako sa bintana. Maraming sundalo. Tulad ng gabing bago dumating ang malakas na daluyong. Malakas ang hampas ng tubig sa aming dingding. Unang nalipad ang aming bubong. Basang-basa kami. Ang bilis ng pangyayari. Isang malakas na hampas ng alon ang nagdala sa amin kasama ng aming bahay na inanod ng baha. Inay? Lola? Nasaan kayo? Lamig. Inay! Lola! Lulubog, lilitaw ako sa tubig. May nakita akong kahoy na may nakasakay na matanda. Sinakay niya ako sa kahoy. Huwag daw akong bibitaw ang bilin nito. Pero bigla bumitaw yung matanda sa kahoy. Malulunod daw kami pareho kung pareho kami nakakapit sa kahoy. Malakas ang agos ng tubig. Dinala ako sa malayo. Wala akong makitang lupa o pampang. Nilalamig na ako. Gutom at pagod. Nagdasal ako na sana makaligtas ako. Nagising ako sa pampang. Tanghali na yun. At kahit nahilo ako, nilalamig at gutom ay naglakad ako. Sa pagod ko ay naupo ako sa dalampasigan. Tinapik ako ng isang naka-uniformeng sundalo. Binigyan niya ako ng tubig at tinapay. Hindi pa rin ako makausap ng matino. Hanggang sa may nakakilala sa akin. Pinuntahan namin ang aming lugar. Ang haba ng biyahe namin mula sa bahay patungo sa lungsod ng Tacloban.
Mabuti na lamang at nanatiling nakatayo ang Tacloban Airport na naging marka ni Miguelito patungo sa kanilang bahay na nasa likod ng paliparan at malapit sa dagat. Doon ay nakita ni Miguelito ang isa niyang kaibigan. Hindi lumikas ang pamilya ni Miguelito nang manalasa ang bagyo. Hindi nakaligtas sa dilubyo ang ama ni Miguelito. Kabilang pa sa hindi na nakita ay ang kanyang kapatid, ang kanyang lola, at ang kanyang ina. Tanging alaala na lamang ni Miguelito ang wasak na tahanan tulad ng kanyang pangarap at pamilya. Hindi alam kung paano pupulutin ang piraso ng mundong kahaharapin ni Miguelito. Katapos mabasa at mapanood, magkakaroon ng pangkatan. Unang pangkat, tao laban sa tao. Pangalawang pangkat, tao laban sa sarili. Pangatlong pangkat, tao laban sa kalikasan. Pangatlong pangkat, tao laban sa lipunan. Sa gawain pagkatuto bilang isaayos ang mga salita sa bawat set sa tindi o antas ng kahulugan ng mga ito. Gamitin ang klino. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, itala ang mahalagang pangyayari sa binasang maikling kwento. Isulat ang elemento ng maikling kwento. Gumawa ng tree chart sa pagsagot. Gawin ito sa sagutang papel. Merong simula, tauhan, tagpuan, gitna at wakas. Gawain sa pagkatuto 3, isulat ang mga katangian ni Miguelito bilang anak. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. May nakalagay na po dyan, katangian, patunay, Miguelito, katangian, patunay. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, magsaliksik ng balita tungkol sa isa sa mga sumusunod na paksa. Pumili ng isa lamang. Sa alang-alang ang mga pang-abay na pangsang-ayon sa pasalungat na salita na gagamitin sa pagsulat. Gawin ito sa sagutang papel, mga pagpipili ng paksa. Una, pagpapatigil ng simula ng pasukan mula Agosto tungo Oktubre 2020. Pangalawa, pagbibigay ng 4-piece assistance sa mga mahihirap. Pangatlo, pagkalbo ng bundok at kagubatan. Pang-4, edukasyon sa panahon ng pandemya. Pang-5, mass testing sa Pilipinas. Pang-6, adiksyon sa mga larong computer at social media, Facebook, Twitter at Instagram. Pang-7, mental health ng kabataan sa bagong normal. Pang-8, online modality o module angkop sa pamamaraan sa edukasyon sa new normal. Pipili lang po ng isa at inyo pong saliksik o magsaliksik. May mga pamantayan sa pagsulat, kaya inyo na lang pong basahing mabuti ang pamantayan. Gawain sa pagkatuto bilang 5, punan ng patlang. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Naiayos ko ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng tindi o blank ng kahulugan ng mga ito gamit ang klino. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay!